Good day, Kamaster! In this video, tuturuan ko kayo kung paano lalagyan ng battery solution itong bagong baterya na Electron. Brand siya na Electron pero gawang Motolite ito. Ito po ay binili na ng ating customer at binayaran na. So ang size nito ay N40, ang amperes ay 34 amperes lamang. Ito ay 12 volts na baterya. Low maintenance. Kapag sinasabi po na low maintenance, di tubig po yun. Pwede siyang lalagyan or babantuan ng distilled water kapag once na ito ay naigahan or natutuyuan na ng tubig. Ito ay bagong-bago po na baterya. May takip pa sa ibabaw. Pero yung warranty certificate, kinuha ko na dahil ginawaan ko na ng resibo. Ito po yung warranty certificate niya na nakatouch yung resibo sa ilalim. So, atin na itong alisin. At lalagyan na natin siya ng battery solution. May silver siya sa ibabaw na takip. Ito. So, alisin nyo lang to. Yan. At makita na natin yung 6 na pirasong butas. At kumuha kayo ng imbudo at ilagay nyo dyan. Nga pala, ang ilalagay nating tubig dyan ay battery solution po, yung puro. Ito po ang itsura ng battery solution na puro. Sa mga nagtatanong kung may halo ba itong half, wala ho. Ito ay puro talaga, pure siya na battery solution, sulfuric acid, electrolytes. So matapang po ito. Pagka makadikit sa balat mo or matapunan ka, makati sa balat. So ito po ang ating ilalagay dito, pinakaunang pangsalin. Pero pag once na itong battery ay luma na, magiging luma na, aabot na sa inyo ng mga 10 months pataas, huwag nyo na po ilalagay itong battery solution na sulfuric acid kasi matapang po ito. Masisira yung plaka, yung plates niyan sa loob. Ang isasalin nyo po dito, ang pangbanto nyo po dito ay distilled water po. Mabibili po yun sa mga auto supply, mga motorcycle parts, battery shop, gasoline station, meron po sila. Kasi dito sa amin, meron po nagtitinda ng distilled water. So atin na itong lalagyan ng battery solution. Ayan, kung mapapansin nyo po, kumukulo-kulo pa yung battery solution natin nilalagay sa loob. Ayan, nagpapahiwatig na nagkakarga na po kagad siya. Ayan. O yan, example, ganyan lang po karami ang paglagay ng battery solution sa baterya. Ganyan po ang sukat at label. Maya-maya, papakita ko pa sa inyo. Pagkatapos malagay ng battery solution ang lahat ng butas. Ayan mga kamaster, kung makikita at mapapansin natin sa camera, ganyan lamang po ang sukat at level ng kanyang tubig sa paglalagay. Ayan po, katamtaman lang siya, nasa liig lang. Kailangan pare-parehas ang level para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa isang baterya.
yan po ang guide na pwede nyong susundan. Kasi yan po ang standard na paglalagay ng tubig sa baterya. Hindi na po siya pwedeng pupunuin pa ng husto kasi nag-i-expand pa ho yan. Kumukulo ang tubig dyan. Pag once na i-charge yan, tumutubo ang tubig. So matatapon lamang po. Masasayang na yung nilalagay nating tubig. Kung mamalasin pa, mapupunta pa dito sa polarity ng mga baterya, pupudpurin ito kasi acid yung tubig na yan, chemicals yan. So magkakaroon ito ng korosyon. So kailangan katamtaman ng paglalagay. Para sigurado na may masusundan kayo, kumuha kayo ng gunting. Kasi kung roller ang gawin nating panukat, hindi may pasok sa ilalim kasi malaki. So gunting po ang ating gawing panukat sa ilalim ng butas ng battery. Para may masusundan tayo ng ganyan po. Yan. Hanggang dito. So hanggang dyan ang tubig magmula dito sa bibig, sa pinaka-ibabaw ng butas ng battery hanggang doon sa kung saan ang tubig, dyan lang. Tapos, pag dito tayo mag-ano sa roller, magsukat sa inches. Yan, inches. Yan ay 1 inches. Ito 2 inches. So, ikumpara natin dito. Ganyan siya. So, nasa 1.5 inches lang po. Yan. 1.5 inches kasi dito 2 inches na to. Yan. 1.5 inches lamang po ang sukat ng tubig. Magmula doon sa tubig sa ilalim. So tapos na tayo at tatakpan na natin to. Ito yung kanyang 6 na pirasong takip. So yun lang po, and sana nakatulong sa inyo ang video na to, and maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, PMI Motolite. Bye bye!